Kailan lang aming ipinagdiwang unang taon ng iyong simbahan. Ngayon'y darating 2 taon namin. O Diyos, kami ay iyong samahan. O kay sarap pala pag narito ka sa iglesia ng Diyos sa unidad. Kay sarap damhin magaan sa damdamin. Halina't tumawid at magsaya, sumamba. O Diyos Ama, salamat sa iyo. Salamat sa iglesyang bigay mo. Ngayon ay di na kami kabado sa lahat ng ipag-utos mo. Basta ikaw lang aming kasama. Di na kami ngayon mangangamba. Sa iyo kami ay dadalangin. Pupurihin namin ang ngalan mo. Kami ay iyong lingkod lamang, sa iyo'y sumusunod lang. Kami ay nagsisikap tuparin ang iyong kautusan. Samahan, O Diyos Ama, salamat sa iyo. Salamat sa iglesyang bigay mo. Ngayon ay di na kami kabado sa lahat ng ipag-utos mo. Basta ikaw lang aming kasama. Di na kami ngayon mangangamba. Sa iyo kami ay dadalangin. Pupurihin namin ang ngalan mo. Iaari ko ang puso ko. Magandang araw ng linggo po sa inyong lahat mga kapatid. Ito po si Pastor El Capillar ng East Winnipeg Unida Christian Church. I would like to welcome you all who join us in celebrating the 2nd year anniversary of East Winnipeg Unida Christian Church. Kami po ay nagpupuri, kami po ay nagpapasalamat at nagagalak dahil minsan pa ay pinagkalooban kami ng Panginoon ng 1 taon ng patnubay, 1 taon ng pag-iingat, 1 taon ng pagtugon sa aming mga panalangin. Bagaman nakaranas tayo ng mga suliranin, nakaranas tayo ng pandemya, bagaman hindi tayo nagkaroon ng pisikal na pananambahan nung nakaraang taon, ay nakita pa rin po namin kung paano iningatan ng Panginoon, kung paano niya pinatnubayan ang bawat kapatiran ng East Winnipeg Unida Christian Church. At nakita ko po ang pag-ibig ng bawat kapatiran sa ating Panginoon. Nakita ko po ang kanilang pananampalataya, lalong-lalo na sa larangan ng pagbibigay. Kaya nga po, ngayong umaga, samahan niyo po kami, makiisa po kayo sa amin, makigalak po kayo sa amin, sa ating pagpupuri, sa ating pagpasalamat, sa ating buhay na Diyos. Para po sa ating call to worship, praise be to the name of God forever and ever, wisdom and power are His. Samahan niyo po ako sa opening prayer. Heavenly Father, we praise and worship you. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa umagang ito, sa araw na ito na pinagkaloob sa amin upang minsan pa papurihan ka at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin. Nakita namin, Panginoon, na kung paano pinatubayan ng East Winnipeg Unida Christian Church sa loob ng isa pang muling taon. Nakita namin paano mo dininig ang aming mga dalangin.
Kaya nga po ang aming panalangin ay tanggapin mo ang aming pasasalamat, tanggapin mo ang aming papuri, maging pagpapala nawa Panginoon ang araw na ito sa bawat isa sa amin. May you shine in our community. Thank you po sa mga kapatiran namin na nandito na nakikiisa sa amin, sa aman silang panig ng mundo. Bagaman hindi namin sila nakikita, subalit kami po'y dumadalangin sa iyo na nawa Panginoon maging pagpapala ang araw na ito. Nawa ang anibersaryo ng East Winnipeg Unida Christian Church ay maging pagpapala sa bawat isa. Ang aking dalangin, samahan mo po kami sa aming pananambahan. Tanggapin mo ang aming papuri, tanggapin mo ang aming pasalamat. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin at naniniwala na kami na nakarating na dyan sa iyong kataas-taasan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. For our opening hymn, may I invite everybody to please join us in singing All Hail the Power of Jesus. May I ask everybody to please stand and let us read together Psalms 150, 1-6. Praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness, praise Him with the sounding of the trumpet, praise Him with the harp and lyre, praise Him with timbrel and dancing, praise Him with the strings and pipe, praise Him with the clash of cymbals, praise Him with the sounding cymbals. Let everything that has breath
Praise the Lord. Praise the Lord. Para po naman sa ating affirmation of faith, let's recite Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. You may now all be seated, and let us join our East Winnipeg Unido Christian Church Band para po sa ating praise and worship singing. Makiawit po tayo sa kanila. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse that this power will endure, and His joy gonna be my strength. Though the sorrow will last for the night, joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse that this power will endure, and His joy gonna be my strength. Though the sorrow will last for the night, joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yeah. Oh, oh, oh. Joy of the Lord's gonna be my strength. La 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 la
I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. La 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 la. La 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 la.
Pangungunahan po tayo ng chairman ng Unida Christian Church of Canada na si Pastor Jason Paul Abraham para po sa ating pastoral prayer. Samahan niyo po ako sa ating panalangin pastoral. Panginoon, pinapupurihan ka namin at pinasasalamatan sa araw na ito. Ikaw nawa ang maitaas sa mga bagay na aming gagawin sa araw na ito, Panginoon. We give you all the praises, all the glory, and all the things that we will do, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasang ibinibigay mo, Panginoon. Panginoon, may mga bagay kaming nagawa ng mga nakaraang linggo, nakaraang araw, Panginoon, na alam naming labag sa iyong kalooban. Amin po yung hinihiling o hinihingi ito ng tawad sa inyo, Panginoon. We feel sorry, we feel bad for doing those things, Panginoon. Panginoon, may mga bagay na alam po natin na mahirap pagtugumpayan. Ngunit sa pag-iingat mo, Panginoon, at paggabay mo, amin itong mapagtatagumpayan, Panginoon. May mga bagay kaming napagdaanan ng nakaraang linggo na mahirap, na hindi madali sa bawat isa, Panginoon. Ngunit maraming salamat sa iyo, Panginoon. Dahil ang mga bagay nito alam namin ay part lang ng iyong kalooban sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, pinagpapasalamat po namin ang patuloy mong pag-iingat sa aking mga kapatid, sa aming mga mahal sa buhay, ang araw-araw namin paglabas, pagpunta sa trabaho, pagpunta sa eskwelahan. At maraming salamat po doon sa inyong patuloy na pag-iingat and guidance in our families, Panginoon. Maging mga kapamilya namin na nasa Pilipinas, maraming salamat po sa iyong pag-iingat sa kanila at paggabay, Panginoon. Panginoon, ngayon po ay aming dinaraos ang ikalawang anibersaryo ng East Winnipeg Unida Christian Church. Maraming salamat po sa buhay ng aking mga kapatid. Maraming salamat po doon sa desire ng kanilang puso na inyong binigay upang magpatuloy, upang magpalakasan, Panginoon, sa pananampalataya para sa iyo. Maraming salamat for their service. Ang kanilang pastor, Panginoon, pinagpapasalamat po namin ng kanyang buhay, ang kanyang pamilya. At kayo nawa po ang magbalik sa kanila ng mga bagay na pagpapala dahil sa mga pagpapagal na kanilang ginagawa para sa iyong ministeryo, Panginoon. Amin po also dinadalangin ang aming mga simbahan na nasa Canada. Lahat ng Unida sa Canada, maging ang mga manggagawa nito, Panginoon, aming inilalapit sa iyo. Keep them safe, give them the knowledge, wisdom, Panginoon, upang pangunahan ang mga simbahan ito. Maging ang mga miyembro, Panginoon, also keep them safe and give them the happiness and the blessings that they deserve, Panginoon. Panginoon, alam po namin, kami po naniniwala na ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon, na magbibigay ng success sa bawat isa. Maraming salamat po sa mga bagay na iyong pinagkakaloob sa aming Panginoon. Panginoon, meron po akong mga kapatid na dumadaan sa pagsubok. Akin po, Panginoong, nililapit sila sa inyo. Hinihiling po namin ang iyong guidance and iyong mercy sa kanila, Panginoon. Alam kong medyo may mga kabigatan man ang kanilang mga dinagdadaanan, Panginoon. Alam po namin ito ay iyong kalooban. At alam po namin gagabayan mo sila sa journey na ito, Panginoon. Panginoon, nilalapit ko sa inyo mga may sakit na aking kapatid. Kung meron mang may karamdaman, ay amin pong hinihiling na iyo silang pagalingin. Ipuin mo ang kanilang buhay, ang kanilang puso. Hindi lang sila, Panginoon, maging ang mga pamilya nila na nakapaligid sa kanila. Panginoon, bigyan mo sila ng kalakasan to weather the storm. If there are things, or there are doubts in their hearts, Panginoon. Panginoon, meron din po kami mga kapatiran na nagdaraos ng kanilang kaarawan, anniversaries, Panginoon. Maraming salamat po doon sa mga taon na ibinibigay mo sa kanilang buhay, yung mga pagpapala na patuloy mong binibigay sa mga kapatid kong ito, Panginoon. Marami din po naman din, Panginoon, ako mga kapatid. Alam ko po may mga kapatid ako na nagdiriwang at nagpapasalamat sa mga nakaraang araw na magpapagpapalang binigay mo sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po. Dahil alam po namin hindi mo kami iiwanan and you're our God, Panginoon. Panginoon, amin po hinihiling ang patuloy mong pag-iingat sa bawat isa
with this COVID pandemic, Panginoon, although we are apart, we are still gathering even online, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na malapit na ito, malapit na natin mapagtatagumpayan ito. Meron na pong mga bagay ang siyensya na lunas, Panginoon. Maraming salamat po doon sa katalinuhan na binibigay mo doon sa mga nag-aaral nito at nagde-develop ng mga vaccine at nagde-develop ng treatment sa karamdamang ito, Panginoon. Alam po namin sa iyo nanggagaling ang katalinuhan at ang sipag na ibinibigay mo sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, alam po namin na lahat ng bagay na ito ay iyong kalooban na mangyari at aming po tinatanggap na itong mga bagay na ito ay aming dapat pagdaanan at aming pagtatagumpayan ng bawat isa ng iyong iglesia, ng iyong simbahan, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa mga bagay na ito. Panginoon, patuloy ka namin pinapasalamatan, pinabigyan namin sa iyo ang papupuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon, Kristo Jesus. Amen. Bago po natin mapakinggan ang mensahe ng Diyos ngayong umaga, ay pakinggan po natin ang mga pagbati na magbubuhat sa Bishop ng Unida Christian Church of Canada. Walang iba kundi ang ating Bishop Ruel Camia at mula sa chairman ng Unida Christian Church of Canada na si Pastor Jason Paul Abraham. Pakinggan po natin ang kanilang mga pagbati. Good morning everyone! Maraming salamat po sa ating buhay na Diyos, sa patuloy na pagpapala, pag-iingat, at sa mga biyayang hindi nagkukulang. Parang kailan lang mga kapatid ang isang pangarap ay binigyan ng katuparan ng Diyos sa pamamagitan po ng establishment ng East Winnipeg Unida Christian Church. Ako po'y naniniwala na kapag ang isang bagay ay sa Diyos, ito po'y magpapatuloy. Kung ito po'y bunga ng pangitain ng isang tao ayon lamang sa kanyang sariling pananaw, ito po ay hindi magtatagal. So ang palatandaan po ng ikalawang taong anibersaryo ng East Winnipeg ay isang patunay na ito'y sa Diyos. At dahil po ang Diyos ang nagsimula nito, ayon po sa Philippians 1:6, ganito po ang sinasabi, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Ito po ang aking pananampalataya. Sinimulan po ito ng Diyos at ang Diyos po ang tatapos nito. Katulad din po ng pananampalatayang ibinigay sa ating puso at sa kaligtasang biyayang ating tinanggap. It is God who started this and God will finish this. Salamat sa Panginoon sa buhay ng ating mahal na Pastor El Capillar at ng kanyang buong sambahayan sa patuloy na pagsuporta sa kanya at sa ministeryo ng Panginoon. Salamat sa buhay ng ating katulong na pastor, ang kapatid na Noel Moniz at ng kanyang sambahayan sa patuloy na pagtataguyod ng gawain natin sa East Winnipeg Unida Christian Church. At salamat sa lahat ng kapatiran. Hindi po kayang tawaran ang inyong paglilingkod, ang inyong pagmamahal sa Panginoon at ang patuloy na nasa ininyong itaguyod ang kanyang gawain. Sinusubok po talaga ang lahat ng bagay na matibay. Sinusubok po talaga ang mga gawain ng Panginoon at ang pandemyang ating pinagdaanan hanggang ngayon ay isang paraan para subukin tayo sa tatag ng ating pananampalataya para ipaalam ng Diyos sa ating mga puso na kaya natin ito. May mga pagkakataon ng panghihina, may pagkakataon ng tila kagustuhang sumuko at kawalang pag-asa, pero dahil sa lakas na kaloob ng ating Panginoong Hesukristo, na pagtatagumpayan naman natin ito. Marami na po kayong pinagdaanan noong nagsisimula pa lang kayo bilang small group. Maraming mga problema, maraming mga suliranin, pero ang Diyos ang nagpapatibay at nagpapalakas at nagbibigay ng mga biyaya para tayo'y magpatuloy. Kami po sa Winnipeg Unida Christian Church at bilang pastor ng Winnipeg Unida Christian Church ay bumabati sa inyo ng isang maligayang ikalawang taong pagkakatatag. Bata pa ang East Winnipeg Unida, and I know that God allotted many more years of blessings and success for the ministry.
At naniniwala po ako mga kapatiran na suportahan lang ho natin ang Pastor El, suportahan po natin ang ministeryong ipinagkatiwala sa kanya, ay magtatagumpay po tayo. At kinikinita ko na pagdating ng araw that East Winnipeg Unida Christian Church will also have a permanent place of worship that they will consider their own. Kaya mga kapatid, maraming salamat at magpatuloy po tayo sa pasanin, sa takbuhin, sa ministeryong inilagay ng Diyos sa ating mga balikat. Mula sa aking sambahayan, happy anniversary. Magandang araw mga kapatid. Pastor Jason Paul Abraham ng Unida Christian Church of Canada. Binabati ko po kayo mga kapatid sa East Winnipeg Unida Christian Church ng happy 2nd anniversary. Tayo magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon bagamat meron tayong mga suliranin tulad ng COVID-19. Maraming salamat sa inyong buhay at magpatuloy po tayong lahat. Sa Diyos ang papuri. Ngayong umaga mga kapatid ay mapalad po tayo dahil pinagkalooban tayo ng Panginoon ng isang mensahero. Maraming pong salamat sa Panginoon dahil pinagkalooban po tayo ng isang mensahero na ang buhay niya ay ginagamit niya sa paglilingkod sa Panginoon. Siya po ang dating Sekretaryo General ng UNIDA at ngayon po ay siya ang Administrative Pastor ng Leduc Unida Christian Church sa Alberta. Pakinggan po natin ang mensahe ng Diyos na ihatid sa atin ng kapitag-pitagang pastor, Pastor Ruben Del Rosario. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga minamahal na kapatid sa East Winnipeg, sa pangunguna po ng ating mahal na Pastor El. At kami po, ang aking sambahayan, ang ating iglesia dito sa Leduc, kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang anibersaryo. At naniniwala po tayo na tayo po ay tinawag ng Diyos upang ipagpatuloy ang gawain na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At naniniwala rin po ako mga minamahal na ang gawain na itinakda sa ating lahat sa panahon na tayo po ngayon ay dumaranas ng pandemya ay napakahirap gampanan. Marami po ang nawalan ng trabaho, marami po ang medyo naghirap. Kahit sabihin natin na tayo po ay nandito sa first world country, pero marami rin po ang nakaranas ng hirap dala ng pandemyang ito. At ang iglesia man sa kabuuan ay nakakaranas din po ng mga hirap na gawin ang mga bagay na ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Kaya po sa temang ito, nais ko pong dalhin sa inyo ngayon ang tema na ang kagalakan sa gitna ng pagsubok. At ito po ay matutunghayan natin sa aklat ni Santiago sa kanyang kabanata 1, talatang 1 hanggang 12. Ganito po ang sinasabi. Si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoon Jesucristo ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalat. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At ang inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang kakulangan. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanulumba, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon sa dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong yaon ay may dalawang akala, ay walang tiyaga sa lahat ng kaniyang mga paglakad. Datapot ang mga kapatid na may mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan, at ang mayaman dahil siya'y pinababa sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Sapagkat sumisikat ang araw na may hanging nasusunog at naluluoy ang damo at nangalalagas ang bulaklak nito at nawawala ang kariktan ng kanyang anyo.
Gayon din naman, ang taong mayaman ay nalalanta sa lahat ng kanyang paglakad. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagsubok sa kanya siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kaniya. Mga minamahal, si Santiago ay nagbibigay sa atin ng encouragement na kahit tayo po ay nasa ganitong kalagayan, nasa mga pagsubok, ang sabi niya, ipagpatuloy natin, harapin natin ito na mayroong kagalakan sapagkat naniniwala tayo na hindi naman tayo mananatili lagi sa hirap ng pagsubok dahil dadalhin din tayo ng Panginoon sa pagtatagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Alam po ninyo, naalala ko nung ako po ay naka-assign sa Noveleta. Malapit po ako sa Rosario at ito po ay sa Rosario meron pong tinatawag na EPSA, no? So, ito pong lugar na ito, tuwing darating ang Disyembre, yung pong kanilang mga produkto ay meron pong tinatawag na parang isang malaking pamilihan sa labas o doon po sa may lugar ng EPSA, at marami po kayong mabibiling mga produkto na kanilang ginawa. Yung pong mga produkto nila, mga minamahal, ito po ay dinadala sa ibang bansa, at ang kanilang mga tatak ay talagang yung kilalang tatak, branded ika nga. At magtataka kayo sapagkat ang mabibili po ninyong produkto doon ay mura. Mabibili nyo ng mura. So, kung minsan magtataka ka, bakit mura ito ay samantalang branded? Pero sa iyong pagsisiyasat, makikita mo may mga kaunting damage. May mga kaunting damage. Alam po ninyo, kapag pala may kaunting damage yan, hindi po nila dinadala doon sa ini-import o ina-export yung produkto, kundi dito na lang itinitinda. At yun yung mga mura at may mga konting damage. Nakabili nga po ako ng basketball dyan. Ang ganda, boy. Ang ganda. Sabi ko, bakit mabibili ito ng mura? Napakamahal nito. Pag tinignan nyo po ang presyo nyo sa mga SM, sa mga mall, ang mahal ng presyo. Pero doon, ang mura. Malalaman mo lang na medyo hindi maganda yung kwalidad noon kapag dinrable mo na. So yung boat na nabili ko na napakaganda, napakamura, branded, nung dinrable ko, abay kung saan po pumupunta. So hindi nakapasa sa quality control. Alam po niyo mga minamahal, ang nais ng Diyos, makapasa tayo doon sa proseso na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya po meron tayong tinatawag na pagsubok. Wala pong mananampalataya na naging mananampalataya ni Kristo na hindi po dumaan sa pagsubok. Kaya ang challenge po ng ating Apostol Santiago, kapag tayo po ay dumadaan sa pagsubok, ay mga galak daw po tayo. Ang pinakamahirap na bagay yung ikay magalak kapag ka nasa panahon ka ng paghihirap. Meron bang taong nagagalak sa panahon ng paghihirap? Yun po ang ating tingnan kung bakit sinabi ni Apostol Santiago na magagalak tayo sa gitna ng pagsubok. So tingnan po natin yung nais ibahagi sa atin ni Apostol Santiago. Una, sabi niya, magalak tayo sa panahon ng pagsubok o magalak tayo sa tuwing tayo'y nakakaranas ng pagsubok sapagkat sa mga panahon ng pagsubok na ito sa ating buhay, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na tagumpay. Pag wala pong pagsubok na dinanas ang isang mananampalataya, hindi niya rin po makikita at ma-identify yung tagumpay. Minsan po mga minamahal, hindi lang naman po isang pagsubok, 2, 3 o 4, maraming mga pagsubok. At kung minsan, kapag tinatanaw po natin yung mga nakaraang pagsubok, nakikita po natin ang ating tagumpay. Paano po ba natin ito nalampasan? Kung minsan na-amaze na lang po tayo sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. Dati po ako maraming bisyo sa buhay nung ako po hindi pa mananampalataya. At napakahirap pong alsin ang bisyo. Mahirap alsin yung mga bagay na natutunan ko na bisyo na talaga. Katulad doon ng paninigarilyo, pag-iinom, at marami pang iba. Sabi nga ay ABS-CBN. Ano ba ABS-CBN? Alak, babae, sugal.
kabaret, at kung ano-ano pa. Mahirap tanggalin po yun. Pero nung tinanggap ko po ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kahit napakahirap alisin po nun, nakakintal na sa aking laman, pero sa pamamagitan ng paggawa po sa akin ng Diyos, ay unti-unti ko po naalis yun. Unti-unting nabago ang aking buhay. At kapag tinatanaw ko po yung mga bagay na yon na nakalipas sa aking buhay, nasasabi ko sa aking sarili, ako'y nagtagumpay. Hindi nagtagumpay dahil sa aking kagustuhan, pero nagtagumpay ang Diyos sa buhay ko. Kaya po inaalaw ng Diyos yung mga pagsubok. Sabi po sa talatang 2-4, mga kapatid ko, arinin yung buong kagalakan kung kayo'y nangahuhulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At ang inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Mga minamahal, marami po akong mga tao na nakita na nagsikap. Marami akong taong nakita na ang daming pinagdaanan na hirap, pero ngayon ay umaani ng tagumpay. Pero hindi po nila mararating ang tagumpay kung hindi po nila dinaanan ang hirap. Ang ating Panginoong Hesukristo, halimbawa, hindi po tayo magkakaroon ng kaligtasan kung walang ginawang hirap ang ating Panginoon. Kung atin pong iisa-isahin yung ginawang hirap ng ating Panginoon, yung kanyang pagkakatawang tao, yung kanyang buhay na ibinuhay, yung kanyang pangangaral, yung kanyang hirap nung siya po ay ipapako na doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi lamang po hirap ng katawan, hindi lamang po hirap ng isipan, hindi lamang po hirap ng kalooban, lahat po ng hirap ay kanyang dinanas. Isipin po ninyo mga minamahal, ikaw ay Diyos na may lalang, ikaw ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, pagkatapos makakaranas ka ng pag-alimura ng taong ikaw lamang ang gumawa. Makakaranas ka ng mga bagay na pang-iinsulto sa iyo. O hari ng Hudyo, iniinsulto ka samantalang ikaw ay Diyos na nagpapakahirap para sa kaligtasan ng taong lalapit sa iyo. Ang hirap ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ay masasabi po natin na napakatindi, napakahirap. Pero siya po'y ginawa niya ito. Pinagtiisan po niya ito. Dahil meron siyang tinatanaw at dahil alam niya na ang lahat ng tao na makasalanan na lalapit sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. So kaya po, ang sabi ni Santiago, kapag tayo nakakaranas ng mga pagsubok, mga galak tayo. Sapagkat makikilala natin ang lubusan ng ating Diyos. Meron pong kagalakan pagkatapos ng mga pagsubok. So mga minamahal, napakahalaga ang sinasabi po ni Santiago na magalak daw tayo kapag dumaranas ng pagsubok, sapagkat makikilala natin ang Diyos, makikilala natin ang kanyang kapangyarihan. Doon sa mga panahon na hindi na po natin kaya, sa mga panahon na wala na po talaga tayong mapupuntahan, yun po ang gustong-gustong panahon ng Diyos. Yung mga panahon na hindi na natin alam kung saan tayo pupunta, yung para bagang pader na ang ating kaharap, wala na tayong masusuungan. Tanging ang Diyos na lamang. Yan po yung mga panahon na gustong-gusto ng Diyos. At doon natin makikilala kung sino ang tunay na Diyos. Kung ano yung sinampalatayanan nating Diyos. Ang dami pong mga tao sa banal na kasulatan na humantong na sa kanilang paglilingkod, humantong na sa pinakadulo na para bagang hindi na nila kaya. Nandyan po si Elias. Siya po ay pinaghahanap na. Ang sabi niya, ako na lamang ang propetang natitira. At pagka nakita ko, tiyak papatayin ako. Nandun na siya sa pinakalundo. Nandun niya sa pinakahuli, pinakamadilim na panahon. Pero naandoon ang Diyos na gumawa sa kanya at nagbigay sa kanya ng lakas upang harapin niya si Reyna Jezebel. Napakaraming mga mananampalataya. Kahit yung ating mga unang mga ninuno sa pananampalataya,
Dumating na rin po sila doon sa mga punto na hindi na nila kaya. Halos gahibla na lang. Sila po ay aalis na sa paglilingkod. Pero dahil sila po ay patuloy na nagbigay ng sarili sa Diyos, kahit mayroong mga pagtitiis, kahit mayroong mga hirap, kahit mayroong mga bagay na hindi na nila kaya. Meron po akong naging pastor nung ako po estudyante pa lamang sa Bible School. Dumating na po sa punto ng kanyang paglilingkod dahil sila daw po ay tinawag doon sa mga taong nandun lamang nakatira sa gilid ng riles. Mga taong mahihina, mga walang kaya. Doon po siya nag-ministry. Dumating po sa punto ng buhay niya na sabi po ng kanyang asawa, Pastor, bukas wala na tayong isasaing. Hanggang ngayon na lamang ang ating isasaing. Bukas wala na. Alam po ninyo, ang kwento ng pastor na ito, kasama po yung kanyang dalawang maliit na anak. Sila po yung nagkapit-kapit ng kamay. Umiiyak po sila. Ang sabi nila, Panginoon, huling saing na lang po namin ito. Panginoon, ngayon po, bigyan mo po kami ng isang sakong bigas. Yun po ang kanilang pinanalangin, isang sakong bigas. Alam po ninyo, pagkatapos po ng kanilang panalangin, meron pong dumating at kumatok sa kanilang isang miyembro. At pagkatapos ang sabi, Pastor, tulungan mo po ako. Meron pong isang sakong bigas naroon po sa tricycle. Ibaba po natin. At habang ibinababa daw po niya yung isang sakong bigas, lumuluha po siya at nagpapasalamat sa Diyos. Isipin po ninyo, wala na. Huling saing na lang. Pero sa biyaya ng Diyos, nagpakilala siya na siya yung Diyos na nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya po sinabi ni Santiago, mga minamahal, mga gala kayo, kapag kayo'y dumadaan sa sari-saring pagsubok, sapagkat magpapakilala sa atin kung sino ang ating Diyos. Pangalawang bagay, mga minamahal, ang pagsubok ay ating potensyal para sa ating ikabubuti. Ito po'y isang potensyal sa mga mananampalataya. Kaya po hindi tayo mauunawaan ng mga tao na hindi kumikilala sa Diyos. Kasi ang pagsubok para sa atin ay potensyal. Pero sa hindi kumikilala sa Diyos, ang pagsubok ay parusa. Talatang 5. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. So, meron po tayong matututunan sa pagsubok. Kaya po binibigay sa atin ito ng Diyos. Ito'y ating potensyal. Meron tayong tiyak na matututunan. Si Helen Keller na taga Tuscumbia, Alabama, she lost her sight and hearing after a bout of illness at the age of 19 months. Isipin nyo, nagkaroon siya ng napakalaking hirap. 19 months pa lamang siya, nawala na ang kanyang paningin. 19 months pa lamang siya, hindi na siya nakarinig, naging bingi ni Sir. Pero alam po ninyo, sabi ng mga sumulat ng kasaysayan ni Helen Keller, hindi po siya natinag sa kabila ng kanyang mga kakulangan. Hindi po siya natinag, nagpursige po siya. At alam po ba ninyo, gumraduate si Helen Keller ng college with honors. Hindi naging hadlang yung pagkabingi at pagkabulag. Pero alam naman natin, mga minamahal, napakahirap sa kanya yun. Pero naging tungtungan niya yung kanyang kapansanan. Si Glenn Cunningham, 90% ng kanyang katawan ay nasunog. Sabi po ng doktor, hindi na siya makakalakad muli. Alam ko, meron pong kasaysayan ito, meron po itong pelikula. Si Glenn Cunningham. So hindi po rin siya pinanghinaan ng loob. Pinilit niyang makalakad hanggang sa makatakbo, hanggang
Isa siya sa pinakamabilis sa takbuhan sa larangan ng pagtakbo. Hindi po naging hadlang yung hirap. Although nung una, nung siya naglalakad, nung nahihirapan siya na mayroong saklay, pinipilit po niya ang lahat ng bagay. Pero nagpatuloy po siya sa panahon ng mga hirap. At sa mga panahon ng mga hirap na ito, marami po siyang natutunan hanggang sa makita niya yung kanyang sarili, yung kanyang potensyal, na siya pala'y magiging pinakamabilis na tao sa takbuhan. Nandyan po rin si Franklin Roosevelt. Naging 4 na beses po siyang Pangulo ng Estados Unidos. Siya po isang lumpo. Nakaupo lamang po sa wheelchair. Pero hindi po siya nagpagupo doon sa kanyang kalagayan. Kahit siya po ay isang lumpo, siya po ay minahal ng tao, minahal ng mga taga-Estados Unidos, at siya po ay naglingkod ng tapat sa kanyang bayan bilang isang magiting na Pangulo ng Estados Unidos. Ang ating Panginoong Jesucristo, Jesus of Nazareth, sinaraan po siya bilang anak ng Diyos, pinagtawanan, niyurakan. Maraming mga hirap sa buhay, hindi pinaniniwalaan, lalong-lalo na yung mga matataas na katungkulan na nasa templo, hindi po siya pinaniwalaan. Ipinako po siya sa krus. Subalit, pagkatapos ng mga bagay na ito, sumigaw po siya ng pagtatagumpay. Naganap na. Kahit anong hirap, kahit anong pagtitiis niya sa krus, ang lahat ng ito ay naging potensyal. Naging potensyal para sa ating lahat. Mga minamahal, may itinuturo po sa atin ang mga pagsubok. Ang sabi po ng Roma, Kabanata 8, talatang 28 hanggang 29. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay naglalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng nagsisiibig sa ating Diyos. Sa makatuwid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Itinalaga daw po tayo na kalarawan ng kanyang anak. Mga minamahal, paano tayo magiging kalarawan ng ating Panginoong Jesucristo kung hindi po natin dadaanan ang mga pagsubok na ito? Kung hindi po tayo palalalimin, kung hindi po tayo patatatagin ng mga pagsubok na ito. Kaya po ang pagsubok sa buhay ay isang potensyal. Kung tayo po'y nakakaranas ng iba't ibang klase ng pagsubok, mga minamahal, huwag po tayong panghina ng loob. Meron po tayong Diyos. Meron pong Diyos na gagabay sa atin. Kung minsan dumarating sa panahon ng ating buhay, parang sinasabi natin, ayoko na. Kung minsan ay tumitingala tayo sa langit at sinasabi natin, Panginoon, bakit ito nangyayari sa aking buhay? At kung minsan sinasabi mo, Panginoon, kunin mo na lamang ako, patulad ni Elias. Kunin mo na lamang ako. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang humakbang. Wala na po akong kakayanan. Pero mga minamahal, tandaan po natin, kung ang ating Panginoong Hesus na atin pong sinusunod, natin pong tinutularan, dumaan po siya sa pinakamabigat na pagsubok sa buhay. Hindi po tayo mas higit sa ating Panginoong Jesucristo. Buti nga, mga minamahal, yung mga pagsubok nating dinadaanan, hindi naman katulad ng nangyari sa ating Panginoon. Siguro yung ating pagsubok, mga minamahal, nawalan lang siguro tayo ng trabaho. Pero makakahanap naman po tayo uli sa biyaya ng Diyos. Siguro yung mga pagsubok na ating nadanasan, mga minamahal,
ay nagkaroon lamang tayo ng karamdaman. Pero kung minsan, ito naman po ay ginagawa sa atin ng Panginoon para lalo po natin siyang makilala na siya po ang nagpapagaling. Bagamat merong mga doktor at merong mga medisina. At salamat sa Diyos, yung ibang mga kapatid natin ay gumagaling. Yung iba naman mga minamahal, yun ang panahon ng Diyos para kunin siya. Wala po tayong magagawa. Pero ang lagi po nating ilalagay sa ating isipan, magalak tayo kapag tayo dumadanas ng pagsubok, sapagkat ito'y potensyal para makilala natin ang Diyos at lumago pa sa ating pananampalataya. Pangatlo, mga minamahal, alam po ninyo, dahil sa mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay, pinagtatagumpuy tayo ng ating Panginoon. Mayroon pong tagumpay kapag tayo ay sinusubok. Talatang 6 hanggang 8. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon sa dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad kabi-kabila, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Diyos. Nakita po ninyo mga minamahal, kapag daw po tayo'y sinusubok o nasa panahon ng pagsubok at tayo'y humihingi sa Panginoon, sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, na kahit maliit na pananampalataya, ito'y pinatatatag ng Diyos at pinalalaki ng Diyos at pinagbubunga ng Diyos. Ang sabi niya, kung ikay lalapit sa akin at pagkatapos magdadalawang isip ka, huwag ka na lang lumapit sa akin. Pero kung tayo po ay lalapit sa Diyos na buong buo yung ating paniniwala, buong buo yung ating kaisipan na ang Diyos lamang ang makagagawa ng mga bagay na atin pong hinihingi sa ating Panginoon. Mga minamahal, ito po'y pagtaas ng level ng ating pananampalataya. Hebreo, Kabanata 4, talatang 15. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin natin, gayon may walang kasalanan. Tayo daw po ay mayroong isang saserdote. Alam po natin yung ating Panginoong Kristo. Nung siya po ay nagkataong tao, siya po ay tao. Pero hindi po nawawala yung kanyang pagka-Diyos. Pero siya po ay tao. At ang sabi, tinukso siya. Sa lahat ng kahinaan, tinukso siya. Ganon din po tayo. Sa lahat ng ating kahinaan, tinutukso tayo. Pero, ang sabi po, sa anumang paraan, ay hindi po nahulog sa kasalanan ang ating Panginoong Hesus. Kaya po mga minamahal, kung tayo po ay maniniwala sa Kanya, kung ang ating buhay ay ibibigay po natin sa ating Panginoon, mga minamahal, tayo po ay matututo at tayo po ay magkakaroon ng pagtatagumpay sapagkat yung atin pong sinasampalatayanan, ang ating pong Panginoong Kristo, siya po ay nagtagumpay. Siya po'y tinukso rin. Siya po'y dumaan din sa katakot-takot na pagsubok. Pero, siya po ay nagtagumpay. Naniniwala po ako, kung tayo po ay patuloy na mananangan sa salita ng Diyos, patuloy na mananangan sa ating Panginoong Kristo, maniniwala po tayo 100%. Pagtatagumpayin po tayo ng ating Panginoon. Kahit na tayo po ngayon ay nasa mahirap na sitwasyon, ito'y binigay sa atin ng Diyos upang atin pong laging sabihin sa ating sarili na kailangan po natin ang ating Panginoon. Nasusunod po tayo sa lahat ng pinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Hesus ang makakatulong sa atin sa lahat ng pagsubok na ito, sapagkat naranasan din po niya ito. Alam niya ang pinagdadaanan natin, sapagkat pinagdaanan niya ito. Ang biyaya niya sa mga mananampalataya ay laging nakalaan sa lahat ng sumasampalataya.
Kaya kung tayo po ay dadalangin ng may pananampalataya, ipakilala sa Diyos na siya lamang po ang makatutulong at siya lamang po ang makatutugon. Natatandaan niyo po ba nung panahon na ang mga disipulo ay nangangailangan ng tulong ng ating Panginoon? Sa Marcos chapter 4 verse 35 to 41, nang sila po ay tumawid sa dagat at inabot po sila ng unos. Sila po ay nagkagulo na. Hindi nila malaman kung ano ang gagawin. Pero sa mga panahong iyon, ang ating Panginoong Hesus ay natutulog. Saan po sila pumunta? Ginising nila ang Panginoon. At sa Panginoon lamang po sila humingi ng tulong. At tinulungan po sila ng Panginoon. At pumayapa ang dagat. Isa pang halimbawa, yung magkakapatid na sina Maria at Marta nung panahon na si Lazaro ay namatay. Nandun na po sila sa panahon ng paghihinagpis. Makikita po natin yan sa John chapter 11. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, mga minamahal, ang ating Panginoong Hesus ay tinawag si Lazaro. At si Lazaro ay muling nabuhay. Si Lazaro ay muling bumalik sa kanyang dalawang kapatid na halos mahirapan sa kaiiyak. Pero dahil sila po ay lumapit sa ating Panginoong Hesus, ang Panginoon ay gumawa ng himala sa kanilang buhay. At bumalik sa kanila ang kagalakan. Mga minamahal, maging si Apostol Pablo ay sumulat sa aklat ng Pilipos. Nang sabi po sa Philippians chapter 4 na ang kagalakan daw po ay nasa ating Panginoon. Wala nang iba. Nasa ating Panginoon. Kahit sa mga panahon ng pagsubok, kahit nasa panahon ng kahirapan, laging may kagalakan sa panahong ito, sapagkat ang Diyos ay nasa atin. Alam po ninyo, isang taong pinakamayaman na nakaranas ng lahat ng kaginhawahan dito sa lupa, ito'y walang iba kung hindi na nagngangalang Voltaire, na sinasabing isa sa pinakamayaman sa kanyang kasaysayan. Ang sabi niya, siya po isang tao na hindi naniniwala sa Diyos. Pero nung siya ay malapit ng mamatay, ito po ang sinabi niya. Sabi niya, I wish I had never been born. Sinabi niya, sana hindi na ako pinanganak. Pero itong taong ito ay nakaranas ng lahat ng ginhawa sa mundo. Dahil isa po siya sa pinakamayaman sa kanyang kapanahunan. Pero sabi niya, sana hindi na ako pinanganak. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang ibinuhay nitong si Voltaire. Pero bakit niya sinabing sana hindi na ako pinanganak? Kaya po, siguro sa aking pananaw, hindi dahil ikaw ay hindi naniniwala sa Diyos, nasa iyo na ang kagalakan. Nandito rin si Lord Byron. Sabi, si Lord Byron ay namuhay na, sabi dito, live a life of pleasure. If anyone did, he wrote, the worm, the scourge, and grief are mine alone. Ang sabi ni Lord Byron, kahit na naranasan niya ang lahat ng pleasure sa buhay dito sa mundong ito, sana naging uod na lamang ako. Ang sabi niya. Ano ang sabi niya? Kasi lahat ng kalungkutan ay nasa akin. So hindi lang pala sa pleasure makikita ang kagalakan. Nandyan din si Jay Gould. Si Jay Gould ay isang American millionaire. Marami din siyang mga nakuhang kayamanan sa mundong ito. Pero ano ang sabi niya? He said, I suppose I am the most miserable man on earth. Naging mayaman din siya. Pero sabi niya, I am the most miserable man on earth. Bakit? Hindi naging masaya yung kanyang buhay. Bagamat siya'y nanirahan sa mundong ito ng lahat ng kagalakan o lahat ng happiness ay kanyang naranasan, pero
nung malapit na siyang mamatay, ang sabi niya, sana lahat ng mga bagay na ito hindi niya lang naranasan, sapagkat ang gusto niya lang maranasan sana yung miserable life in this earth. Dahil hindi yun ang kagalakan, hindi yun ang nakuha niyang kasiyahan sa buhay. Nandyan din si Lord Beaconsfield. Sabi niya, he enjoyed his position and fame, but he wrote, youth is a mistake, manhood is a struggle, old age is a regret. Ang sabi niya, hindi pala sa aking kabataan o sa aking pagiging lalaki, siguro ito'y maraming pleasure din na nangyari sa kanyang buhay, pero ang sabi niya, hindi ko alam na ako pala'y darating din sa pagtanda at hindi na rin ako magiging masaya. Naandyan din po si Alexander the Great. Si Alexander the Great, he conquered known world in his day. At isang araw, pumasok siya sa kanyang kubol at siya nag-iiyak. Sa kabila ng kanyang tagumpay bilang isang mananakop, ang sabi niya sa kanyang sarili, ano na ang lugar na aking sasakupin? Wala na akong lugar na masasakop. Kaya siya umiiyak. Kaya ang sabi niya, kahit ako'y isang magiting na mandirigma, kahit yung glory bilang isang great leader, wala rin pala doon ang kagalakan. So, nasaan ang kagalakan? Ang sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, ang kagalakan ay na kay Hesukristo. Ang sabi po ni Santiago, magalak kayo. Kung tayo po ay na kay Kristo, magalak tayo kapag tayo po ay nakakaranas ng sari-saring pagsubok. Mga minamahal, ang Christian life ay hindi po red o hindi po a bunch of process. Hindi po siya isang masarap lagi na buhay. Dumadaan din po tayo, mga minamahal, sari-saring pagsubok. At iyon ang paraan ng Diyos upang patuloy po tayong lumago at patuloy po tayong manirahan sa kanyang presensya at makilala natin siya ng lubusan hanggang sa dumating ang panahon na makita natin ang ating mga pagsubok, nakita natin yung ating mga nakaraang pagsubok na tagumpay dahil tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Mga minamahal, mga magulang at mga kapatid, nuulit ko sa inyo, magalak tayo sa panahon ng mga pagsubok. Magalak ka kapag sinusubok ka ng Panginoon, sapagkat ikaw ay tinuturing niyang tunay na anak. Tinuturing ka niya na kanya. At nais ng Diyos na patatagin ang bawat isa sa atin sa pananampalataya. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po isang dalang manalangin. Papagpala namin Diyos na makapangyarihan. Nagpapasalamat po kami sa inyo sapagkat kayo ang Panginoon na tumawag sa aming lahat upang gawing tunay na anak. Subalit ang proseso, Panginoon, ay nasa sa iyong mga kamay. Kung minsan, Panginoon, dinadala mo kami sa isang buhay na hindi namin gusto. Pero ito po ang iyong gusto. At dahil dito, Panginoon, natututo po kami at naipapumuhay po namin ang mga bagay na ito at nagiging malago sa pagkilala sa inyo bilang kayo po ang aming Panginoon. Nanalangin ko po, Panginoon, ang iyong mga anak sa East Winnipeg, Panginoon. Pagpalain mo po sila. Kung meron mang mga kapatid na dumadaan sa ganitong mga pagsubok, dalangin ko po, Panginoon, patatagin mo po sila. Makita nila, Panginoon, na ang prosesong ito'y napakahalaga. Makita po namin, Panginoon, na ang prosesong ito, Panginoon, ay inilaan mo talaga sa amin upang makilala ka at maranasan ang kapangyarihan at paggawa
ng aming Diyos. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming pastor, ang Pastor El, na siyang nangangalaga. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng kanyang ginagawa. Pagpalain mo rin po ang kanyang pamilya. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat ministeryo, ang pangangaral ng mabuting balita, ang pangunguna sa mga pag-aaral ng iyong salita, ang pag-i-encourage, Panginoon, ng mga nanghihina. Hayaan mo po, Panginoon, na ang Pastor El ay maging daluyan ng pagpapala para sa iyong mga anak na doon po ay nagtitipon. Maraming salamat po. Nawa po, O Diyos, ay lalo pang makaranas ng revival, ng patuloy na paglago, ng patuloy na pakikiisa, Panginoon, upang ang gawain mo, Panginoon, ay lalong sumulong. Pagpalain mo po ang bawat isa. Hindi lamang po ang iglesia sa East Winnipeg, kung hindi sa lahat ng iglesia na narito sa Canada. Pagpapalain mo po ang lahat ng mga pastor, ang lahat ng mga kaanib, Panginoon. Pagpalain mo po. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po, mga minamahal, isang magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to thee. And if I gain any praise, let it go to Calvary. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done, for the Let's all stand and let us sing Doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him,
Bishop Ruel Camia will lead us in closing prayer and benediction. Tayo po'y tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, idinudulog ko sa iyo at ipinagpapasalamat ang kabutihan mo sa buhay ng iyong iglesia. Ipinagpapasalamat namin, Panginoon, ang patuloy na biyaya at katatagang meron ang East Winnipeg Unida Christian Church. I am also praying for our beloved Pastor L, ang amin pong assistant to the pastor, Kuya Noel Moniz, ang mga elders, deacons at ang buong kapatiran ng East Winnipeg Unida Christian Church. I am praying, O Lord, na sa mga susunod na araw ay patuloy mong samahan ang mga bagay na kanilang pinapangarap para sa paglago ng iglesia, mga bagay na kanilang pinapangarap para sa patuloy na propagation of your words dito sa East Winnipeg, at higit sa lahat, Panginoon, samahan mo sila na maipahayag ang iyong kaluwalhatian sa lahat ng taong kanilang makakasalamuha. Ang aking pong dalangin, Panginoon, ay pagkalooban mo pa sila ng marami pang mga anibersaryo at palawakin ang influence ng East Winnipeg Unida Christian Church dito po sa Winnipeg. Loobin mo, Panginoon, ang pag-uunat ng kamay ng iyong maliit na lingkod. Daluyan po ang kamay na ito ng iyong masaganang basbas at bendisyon. Mga minamahal na mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang tanglaw, aliw, pagsama ng banal na Espiritu Santo, ang sumaating lahat, ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Maraming pong salamat sa pagsama sa amin sa aming pagdiriwang ng kalawang anibersaryo ng East Winnipeg Unida Christian Church. Nagpapasalamat po kami kay Bishop Ruel sa kapatiran ng Winnipeg Unida Christian Church sa pagpaunlak po sa amin na gamitin ng kanilang platform ng pananambahan para sa araw na ito. Salamat din po sa lahat na nakibahagi para sa aming pagdiriwang na ito. Salamat po kay Pastor Jason Paul Abraham at salamat din po kay Pastor Ruben Del Rosario at sa lahat na nakibahagi. Nawa nakapulot kayo ng aral, nawa ay napagpala kayo sa araw na ito. Sama-sama po natin at patuloy na papurihan ang ating buhay na Diyos. Pagpalain nawa tayo ng ating buhay na Diyos. Marami pong salamat. La 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 la. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord. La 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 la. La 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 la